Ang ating bida ay iniisip na kapag lumakas pa siya sigurado daw na mahahanap niya na din ang kalahati ng mirror stone na kanyang dala. Ang ating bida ay nagulat dahil sa mga demon na pasugod. Ang demon leader naman ay nakikitang nagre-react ng malakas ang mirror stone, kaya naman inaasahan niya na nasa malapit lang ang may hawak ng kalahati nito. Matapos makita ang grupo, ang bida naman ay iniisip din na nasa malapit lang din daw ang may hawak ng kalahati ng mirror stone. Muling tinanong ni Chusho ang system kung sigurado daw ba itong kakaharapin niya ang Thunder Tribulation. Kaya naman muling sinabi ng system na sigurado daw ito. Ang ating bida naman bumiti na naman ng isang ngiting kontrabida at mukhang may naisip na naman na masama. Ang eksena ay nalipat sa Transmission Plaza. Ang mga cultivator dito ay malubhang nasugatan at ang iba naman ay nag-agaw buhay. Si Chusho ay nakitang maraming may injury na cultivator. Kaya naman sinabi niyang mas masama pa daw sa kanya ang mga demon. Mula sa hindi kalayuan, ang grupo ng demon ay papunta na sa Transmission Plaza, kaya naman nagsimula ng magkagulo ang mga cultivator. Ang leader ay iwinagayway ang kanyang hawak, ang mga cultivator naman ay kinakabahan, dahil sa nararamdaman daw nilang malalakas daw ang mga demon na ito. Sinabi din ng demon leader na ilabas daw nila ang taong may hawak ng kalahati na mirror stone kung gusto pa daw nilang mabuhay ng matagal. Si Chusho naman ay nagpakita at tinanong kung ito nga daw ba ang hinahanap niya. Mula sa plaza naman sa labas ng realm ay nanunood ang mga tao sa nangyayari sa loob ng realm. Ang mga babaeng may malalaking kokomelo naman ay nag-aalala dahil sa kakaharapin daw ni Chusho ang Demon Clan. Si Mingdi naman ay nagtataka sa ginagawa ni Chusho at iniisip na hindi niya daw matatalo ang Demon Clan. Ang eksena ay nalipat sa ating bida. Ang lalaki ay nagpapasalamat agad dahil sa pagsakripisyo daw ni Chusho sa mga kalaban. Si Rusui ay sinabi na hindi daw isasakripisyo ni Chusho ang sarili niya, ngunit ang lalaki naman ay sinabi na isasakripisyo daw nito ang kanyang buhay. Tinanong niya din si Chusho kung tama nga daw ba siya. Sinabi naman ni Rusui na kahit isakripisyo pa ng ating bida ang buhay niya ay hindi daw titigil ang mga demon para patayin sila ng mga ito, kaya naman mas maganda daw kung magtutulungan sila. Ang demon leader ay sinabi na bibigyan niya ang mga cultivators ng 1 minuto, papatayin niya na din daw ang mga ito kung sakaling hindi susuko si Chusho sa kanila ng kusa. Ang mga cultivators ay nagsimula ng magpanik at sinabi na isuko na daw ni Chusho ang kanyang sarili upang sa ikabubuti ng karamihan. Si Rusui ay hinahawakan ng ating bida at nagpasalamat dahil sa pagtanggol nito. Sinabi din ni Chusho na huwag nang mag-alala si Rusui dahil siya na daw ang bahala sa lahat. Ang ating bida ay lumabas na sa barrier at handa ng kalabanin ang mga kalaban. Si Mingdi naman ay nagtataka kung mag-isa nga lang daw ba si Chusho na kakaharapin ang lahat ng mga demon. Iniisip din ni Mingdi na kung sigurado na nga daw ba talaga ang ating bida sa desisyon niyang ito. Matapos makalapit ng ating bida, sinabi naman ng demon leader na mas matapang pa daw pala si Chusho kesa sa inaasahan niya. Ang ating bida ay nilabas ang infant fruit. Tinanong din ng leader kung hinog na nga daw ba talaga ito. Hiningi niya din ito kay Chusho na ibigay daw agad nito ang prutas. Inutusan niya na din ang kanyang mga tauhan na kunin ito kay Chusho. Ang ating bida ay nagsimula ng kainin ito at sinabi na palakasin daw ng system ang kanyang daw of scripture. Ilang sandali pa ang ating bida ay matagumpay ng mapataas ang kanyang daw of scripture. Sinabihan din siya ng system na maghanda ito sa parating na Thunder Tribulation. Habang pasugod ang mga kalaban, ang ating bida naman ay naghanda na sa parating na kidlat. Si Chusho ay sinabi din na matitikman daw ng mga demon ang hagupit ng kidlat. Ilang sandali pa ang malakas na puwersa ng kidlat ay nagsimula ng bumagsak sa kinaroroonan ng ating bida. Matapos ang matinding pagkidlat, ang leader naman ng demon ay biglang lumitaw sa likod ng ating bida upang tapusin siya. Naikinagulat naman ng sisiw na hawak ni Chusho. Ang ating bida ay nagawang masira ang espada ng kalaban. Ang sisiw naman ay biglang nagulat at nagsalita na napakalakas daw ni Chusho. Ang halimaw ay galit na galit sa pagsira ni Chusho sa kanyang sandata. Ngunit wala na itong nagawa at hiniwa na ng mabilis ng ating bida ang demon. Ang mga cultivator naman sa loob ng barrier ay nagulat dahil sa sinululang lahat ni Chusho na talunin ang mga kalaban. Mula sa labas ng realm naman ay nakita din nila ang ginawang kamangha-mangha ni Chusho. Pati ang dalawang babaeng may malalaking kokomelon ay hindi makapaniwala na ginamit ni Chusho ang kidlat para talunin ang mga demon. Si Suzy ay tinanong si Mingdi kung nakita niya nga daw ba ang ginawa ni Chusho, kaya naman si Mingdi ay sinabi na may gintong aura daw si Chusho. Meron din daw itong Holy Sun Body na naaayon mismo sa alamat.
Napagtanto na din ni Mingdi na kung bakit daw napakabagal ni Chusho mag-cultivate noon. Napagtanto din daw ni Suzy na kaya daw pala nagawa nitong magawa ng paraan ang pagkawala niya ng cultivation noon. Pagbalik din daw ng ating bida ay tuluyan na daw nila itong gagawing holy sun na ikinagulat naman ni Mingdi. Tinanong ni Suzy kung hindi daw ba payag si Mingdi, ngunit sinabi naman nito na pumapayag siya. Sinabi ni Mingdi na napakababa pa daw ng cultivation nito. Kaya naman mukhang nagmamadali daw sila na gawing holy child si Chusho. Mula sa isipan naman ni Mingdi ay hindi siya makapaniwala dahil ang katulad ni Chusho ay magiging isang holy child. Si Suzy naman ay sinabi na naiintindihan niya ang ipinag-aalala ni Mingdi, ngunit si Suzy ay sinabi naman na nakakasigurado siya na isang mabuti at mabait daw si Chusho. Si Mingdi naman ay iniisip na hindi lang daw kasi alam ni Suzy na kung gaano ito kasama sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa loob ng realm, agad ding lumapit si Rusui at tinanong si Chusho kung ayos lang daw ba ito. Nagpasalamat ang ating bida sa pag-aalala ni Rusui, kaya naman sinabi ni Chusho na wala naman daw siyang injury. Si Ifan naman ay iniisip na napakalakas daw talaga ni Chusho, habang siya naman ay wala na naman daw nagawa kundi ang manood lamang daw sa mga nangyari. Habang nagdidiwang ang mga cultivator at nagpapasalamat kay Chusho, napansin naman ng ating bida ang maliit na ahas sa balikat ni Ifan. Sinabi naman ni Ifan na isa itong spiritual beast na pinaamo niya kanina. Ang ating bida naman ay hindi makapaniwala sa nagawa ni Ifan na pagtalo sa ahas. Iniisip niya din na dumadaloy daw talaga ang dugo ng isang bida sa katauhan ni Ifan. Napansin din ni Ifan ang nasa balikat ni Chusho, kaya naman sinabi niya na ito daw ay si Taimi, isa daw itong ligaw na manok na pumunta sa kanya. Si Taimi naman ay biglang nainis at sinabi na baka gawin daw ni Taimi na manok ang buong pamilya ni Chusho. Habang namamangha si Ifan sa nagsasalitang manok, pinipisat naman ito ni Chusho. Sinabi din ng ating bida na malapit na magbukas ang portal, kaya naman magpahinga na daw sila. Makalipas ang 3 araw, si Chusho ay nasa kanyang kwarto na at siya ay nagkukultivate. Sinabi din ng ating bida na hindi niya pa daw natatanggap ang kanyang reward mula sa pagka-breakthrough. Ang ating bida ay nakatanggap ng isang martial art technique na isang divine grade. Tinanong din ng system na kung gusto daw ba nitong palakasin ang kanyang holy body, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Ang ating bida ay napapagod na daw sa kanyang pag-breakthrough sa kanyang holy body, kaya naman magpapahinga na daw muna siya ngayong araw. Kumain din ng pill ang ating bida upang mapabilis ang kanyang pagpapagaling sa kanyang pakiramdam. Ang ating bida ay tinanong ang system kung alam daw ba nitong gamitin ang stone mirror. Sinabi naman ng system na isa daw itong high-grade artifact na malamang pag-aari din daw noon ng isang emperor. May 2 gamit din daw ito sa mga kalaban, at ito ay ang mapabagal sila o kaya naman mapatigil ang mga paggalaw nito. Ang system ay sinabihan niya na lagyan ito ng elemental stone para magamit, kaya naman agad itong ginawa ng ating bida. Si Chusho ay nagawang magamit ang salamin, at ito ay naglabas ng mga pang-chat na may chat channel, at iba pa. Natuwa din ang ating bida dahil sa mukhang maganda daw ang kanyang nakuhang bagay ngayong pagkakataon. Matapos mapindot ang chat channel, ang salamin ay nagpakita ng mga chat na nanggaling sa ibang cultivator. Habang nakatingin sa salamin sinabi naman ni Chusho na mukhang hindi lang daw siya ang may ganitong bagay para makapasok sa ganitong chat channel. Mula sa likod naman ay dumating si Taoyao at sinabing napaka-cute daw ng alaga ni Chusho na sisiw. Nalipat ang eksena sa likod bahay ni Chusho at si Taoyao naman ay masayang nilalaro ang birdie ni Chusho. Ang sisiw naman ay biglang nag-middle finger at sinabi na magkaroon ng respeto si Taoyao sa kanya dahil kung hindi kakainin niya daw si Taoyao ng buhay. Natuwa naman si Taoyao dahil sa mga pinagsasabi ni Taimi sa kanya. Sinabi din ito na kapag lumakas siya ay gagawin niyang utusan ang ating bida. Tinanong ni Taoyao kung saan daw nakuha ni Chusho ang cute na spiritual pet na ito. Habang naiinis si Taimi, hinampas naman ito palayo ni Chusho at sinabing huwag na itong pansinin ni Taoyao. Mukhang may sasabihin din daw ito sa kanya, kaya naman tinanong niya ito kung ano ito. Si Taoyao ay tinanong kung pwede daw ba nitong ikwento sa kanyang mga junior sister ang kanyang mga naranasan sa loob ng realm kapag nagkaroon ito ng oras, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Si Taoyao ay binigyan ng panyo ang ating bida, at sinabi na regalo niya daw ito bilang pasasalamat. Habang nagtataka si Chusho sa panty na iniregalo sa kanya, nagpaalam naman na si Taoyao at sinabing magpahinga na daw ang kanyang senior brother. Si Chusho ay inamoy ang panty ni Taoyao, ngunit naisip naman ng ating bida na wala pa daw tatalo sa amoy ng panty ni Mingdi. Si Chusho ay nabaling ang pansin sa sisiyo,
at sinabing hindi pa daw nito sinasabi kung ano nga daw ba talaga siya. Sinabi naman ni Taimei na kabilang daw siya sa grupo ng mga Divine Crow Clan. Ang sisiyo ay sinabi na may naghahanap daw kanina kay Chusho habang nagkukultivate ito, kaya naman tinanong ng ating bida kung sino naman daw ito. Sinabi naman ni Taimei na ang pangalan daw nito ay Walufei. Sinabi din daw nito na magkita sila nito 3 araw simula ngayon sa kanilang tagpuan. Ang ating bida naman ay iniisip na mukhang makakaskor siya kay Taisuzi sa kanilang pagkikita sa pagkakataong ito. Ang ating bida ay paalis na, kaya naman nagtaka ang sisiyo kung saan ito pupunta sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi naman ni Chusho na mabilis daw mamatay ang mga manok na maraming alam, kaya naman huwag na daw nitong alamin kung saan siya pupunta. Dahil sa napagod daw ang ating bida kaka-cultivate, kailangan niya daw pumunta sa kanyang master upang makapag-relax daw si Chusho. Habang nakaidlip si Mingdi, bigla niya namang napansin ang pagdating ni Chusho, kaya naman nagtaka siya kung anong ginagawa nito dito. Sinabi niya din na masyado na daw malalim ang gabi, kaya naman bakit daw nandito si Chusho. Tinanong din ni Mingdi kung anong kailangan niya sa kanya. Ang ating bida naman ay sinabi na ilang araw na silang hindi nagkikita. Kaya naman pumunta siya dito dahil baka namimiss na daw ng kanyang master ang kanyang hotdog. Mula sa kinatatayuan ng ating bida ay naaamoy niya naman ang heavenly fragrance na meron si Chusho. Bigla nang lumapit ang ating bida kay Mingdi, kaya naman sinabihan niya na naman ang ating bida na huwag daw maging bastos sa kanya si Chusho. Ang ating bida naman ay sinabi na huwag na daw sila magsayang ng oras at sumunod na lang daw ang kanyang master sa kanyang kwarto. Makalipas ang 6 na oras, ang dalawa naman ay tapos ng magtsuktsakan. Habang paalis si Chusho, si Mingdi naman ay nakangiti at mukhang nagustuhan na ang pagtsuktsak ni Chusho sa kanya. Si Chusho ay pinagod daw ni Mingdi kanina, matapos niyang i-unseal ang seal ni Mingdi. Dahil sa hina daw ni Chusho sa pakikipagtsuktsakan, tinawanan naman siya ng system at inasar. Ang ating bida ay nagtataka dahil mukhang nag-enjoy daw talaga ang kanyang master ngayong pagkakataon. Makalipas ang 3 araw, si Chusho ay naghihintay sa ilalim ng puno sa pagdating ni Suzy na nagkukunwaring si Lufei. Iniisip ng ating bida na nakarami siya ng cultivation matapos niyang makipagtsuktsakan sa kanyang master nitong nakaraang 3 araw. Iniisip din ng ating bida na susubukan niya daw ngayong gabi na makascore kay Lufei. Ang isang daga ay biglang nagulat sa pagtitig ni Chusho. Napansin ito ni Lufei at sinabi na masyado daw nakakatakot tumitig ng ating bida. Ang ating bida naman ay sinabi na wala naman daw siyang ginagawang kakaiba dahil tinitigan niya lang daw ng normal ang maliit na nilalang. Ang malalaking melons ni Lufei ay nagsimula ng umupo sa tabi ni Chusho. Nagtataka din si Lufei kung bakit daw siya tinititigan ng kakaiba ng ating bida. Tinanong ng ating bida kung may nanliligaw na daw ba kay Lufei, na ipinagtaka naman nito. Sinabi naman ni Lufei na nagiging maganda lang daw ang isang babae kapag malakas daw ang cultivation nito. Sinabi niya din na hindi daw siya gaanong maganda dahil sa napakababa lang daw ng kanyang cultivation. Sinabi naman ni Chusho na napakaganda daw ni Lufei at kakaiba daw ang ganda nito kumpara sa ibang babae. Si Chusho ay biglang nagsabi ng isang tula kay Lufei. Kaya naman sinabi ni Lufei na hindi niya daw alam na matalinhaga daw pala magsalita si Chusho. Ang ating bida naman ay iniisip na epektibo daw talaga ang kanyang mga linyahan sa mga babae. Ang ating bida ay biglang sinabi na gusto niya daw ligawan si Lufei. Dahil sa ganda at hubog ng katawan nito, gustong-gusto niya daw talaga maging kasintahan si Lufei. Bigla namang napatawa si Lufei at sinabi na masyado daw malaki ang agwat ng kanilang edad. Ang ating bida naman ay nakatitig sa malalaking kokomelon ni Lufei at sinabing malaki nga daw talaga ito. Bigla namang nagulat si Lufei at sinabing napaka-playboy daw pala ni Chusho. Sinabi naman ng ating bida na normal lang daw para sa lalaki na purihin ang kasing ganda at sexy ni Lufei. Sinabi din ni Chusho na gusto niya daw ang babaeng mas matanda sa kanya. Ngunit si Lufei naman ay sinabi na nasa 3,000 years daw ang kanilang agwat. Si Chusho naman ay sinabi na wala siyang pakialam tungkol sa kanilang edad dahil seryoso daw talaga si Chusho na gusto niya daw si Lufei. Sinabi naman ni Lufei na mukhang sinusubukan siyang landiin ni Chusho. Kaya naman sinabi ng ating bida na hindi lang daw basta panlalandi ang ginagawa niya, dahil seryoso daw talaga sa kanya ang ating bida. Si Chusho ay pinatikim ang kanyang niluto na nagustuhan naman ni Lufei. Sinabi din ni Chusho na samahan siya ni Lufei na uminom ng alak, ngunit hindi daw magaling na manginginom si Lufei. Si Chusho ay pinilit na uminom si Lufei dahil masarap daw talaga ang alak na ito. Ang dalawa ay nagsimula ng uminom habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Ang kanilang kwentuhan sa isa't isa ay mas naging masaya pa,
kaya naman sila ay mas napalapit pa sa isa't isa. Matapos uminom ng kaunti ni Luffy, napansin naman ni Chusho na mukhang may amat na daw si Luffy, na sinang-ayunan naman ni Luffy. Nabalitaan niya din na magiging hulisan na daw ang ating bida, kaya naman kinongrats niya na ito. Si Luffy ay humakbay na kay Chusho, habang tinatanong ng ating bida kung mataas na katungkulan daw ba ang pagiging hulisan. Sinabi naman ni Luffy na mas mataas pa daw ang katungkulan na ito, kesa sa pagiging peak leader daw ng kanilang daw yon. Ang pangyayari ay nagiging mas intense na, sinabi din ng ating bida na tatanungin niya ang Holy Master upang makapagpakasal silang dalawa ni Luffy sa hinaharap. Sinabi naman ni Luffy na si Suzy na mukhang hindi daw papayag ang Holy Master sa request niyang ito. Tinanong naman ni Chusho kung paano ito nasabi ni Luffy. Pinaliwanag ni Luffy na kapag naging hulisan na siya marami na daw ang maghahamon sa kanya para subukan ang kanyang kakayanan, kaya naman kailangan pa daw nito mas mag-focus sa kanyang pagsasanay. Ang eksena ay nalipat sa holy ground ng Taisu, at ang mga tao dito ay nalaman na ang chismis na magiging hulisan na ang ating bida, kaya naman sila ay excited na daw sa mangyayaring paghirang na hulisan ni Chusho. Mula sa ibang lugar, ang isang lalaki naman ay nagtataka at nagagalit dahil paano naman daw magiging hulisan ang katulad ni Chusho. Ang lalaki ay galit na galit at sinisipa ang kalangitan dahil sa kanyang naging kapalaran. Sinabi din ng lalaking ito na hindi magtatagal tuturuan niya daw ng leksyon ang ating bida. Si Chusho ay nasa lugar kung saan siya ay naglalakad at may nakasalubong na mga babae. Masaya din daw ang mga ito na makita si Chusho. Ang ating bida ay napansin ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa mga balak pumunta sa seremonya para talunin si Chusho at pigilan siyang maging hulisan. Nagtataka din ang dalawang babae kung makakaya nga daw ba ng ating bida na matalo ang mga hahamon sa kanya. Si Chusho naman ay iniisip na puno ng inggit ang magiging seremonya ng kanyang pagiging hulisan. Si Chusho ay sinabi na may nangyaring samahan daw siya noon sa mga taong pupunta sa seremonya. Ang isang miyembro daw nila noon ay nakialam sa kanyang plano, kaya naman tinapos niya ito. Hindi nagtagal hinanap siya ng kapatid ng kanyang tinapos. Matapos matalo ng matagal na panahon, naaalala pa din daw ng ating bida ang itsura ng babaeng ito. Ilang sandali pa ang ating bida ay papunta na sa isang gusali. Napansin din ni Chusho ang barrier formation sa paligid na pumipigil sa mga trap spells at kung ano-ano pa. Kahit ang Saint King daw ay maaaring mamatay sa lugar na ito kapag nagkataon. Ang isang babae naman ay lumitaw at sinabi na ang formation na ito ay tinuturo sa mga emperor lamang. Ang babaeng ito ay ang Archives Guardian na si Elder Sujin. Ang isa't isa ay nagpakilala at si Chusho ay tinanong kung pwede daw bang buksan ni Sujin ang barrier para sa kanya. Matapos buksan ang barrier, iniisip naman ni Chusho na napakadami daw talagang magagandang babae sa Taisu. Ilang sandali pa sila ay nasa loob na. Si Chusho ay nakita ang isang paalala na kung saan hanggang saan lang ang mararating ng bawat level ng cultivator. Habang naglalakad-lakad si Chusho sa loob, napansin niya naman dito si Ifan. Si Ifan ay hindi makuha ang librong ito dahil sa kakulangan niya ng contributions points. Matapos hindi makuha ang gusto niyang libro, lumapit naman si Chusho at kinamusta si Ifan. Matapos masabi ang tungkol sa hindi niya nakuhang libro ng teknik, humiram naman si Ifan ng contribution points kung may extra daw si Chusho dahil babayaran niya din daw ito sa susunod. Sinabi naman ni Chusho na wala siyang sapat na contribution points, kaya naman si Ifan ay sinabing hihiram na lang daw siya sa iba, humingi din siya ng pasensya dahil sa pag-abala kay Chusho. Si Chusho ay iniisip na mukhang maganda ng teknik daw ang gusto makuha ni Ifan. Kaya naman lumapit siya sa librarian at tinanong kung ilang contribution points ang kanyang kailangan upang makuha ang 3 King Body Cultivation Technique. Ang babae naman ay nakilala si Chusho at sinabing para sa kanya ipapabasa niya daw ito ng libre, ngunit bawal niya daw itong ilabas sa library. Ang ating bida ay nagpapahambol pa at tinanong kung pwede daw ba talaga niyang mabasa ito ng walang bayad. Iniisip niya din na sikat na siya sa Taisu, kaya naman madami na daw siyang pwede gawin dito gamit lang ang kanyang kasikatan. Ang babae ay bigla namang tumayo at siniguro na ayos lang ang gagawing pagbasa ni Chusho dito. Si Chusho ay handa na basahin ang libro at iniisip na kung bakit daw kaya gustong makuha ito ni Ifan. Napansin ni Chusho na makapal daw pala ang pahina nito. Iniisip din ni Chusho na malamang may golden eye daw si Ifan dahil sa lagi itong nakakakuha ng mga magagandang bagay. Si Chusho ay may nakita sa pahina at napagtantong isa itong Heaven Silk. Iniisip ni Chusho na ang Heaven Silk ay imposibleng makita na daw ngayon sa panahong ito, kaya naman mukhang nakuha niya na naman daw ang jackpot ngayong pagkakataon.
Dahil sa nakasulat na detalye sa Heavenly Silk, ang ating bida naman ay inumpisahan ng intindihin ito. Ang silk ay may mga teknik na pinag-aralan agad ni Chusho. Ang ating bida ay nakatanggap ng skill na Emperor Punch, at ito ay may kakayahan na masira ang kahit anumang teknik sa isang suntok lamang. Ang ating bida ay iniisip na dahil dito, mahirap na daw siyang mapigilan ng kanyang mga kalaban. Si Chusho ay may binabalak na masama laban kanila Lingyun at Yifan. Dahil close daw si Yifan at Lingyun, malamang na si Lingyun daw ang isama nito. Ang ating bida ay naglagay ng treasure map sa libro at ito ay papunta sa delikadong lugar. Iniisip din ni Chusho na hindi naman daw siguro mamamatay sila Yifan kapag pinuntahan nila ang lugar na ito. Si Chusho ay papunta na sa kanyang master upang makapagpalakas na naman daw siya. Matapos sumilip sa bintana, napansin naman ni Chusho na gumawa ng manika si Mingdi at binabaling ang sama ng loob niya dito. Habang nagugulat si Mingdi, iniisip naman ni Chusho na kailangan niya turuan ng leksyon ang kanyang master. Agad tinago ni Mingdi ang manika na kamuka ni Chusho, kaya naman tinanong ng ating bida kung ano nga daw ba ang ginagawa ng kanyang master.